Isang mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome po to our daily devotion. At ngayong araw po is pagpapatuloy po natin ang ating series patungkol po sa understanding the church. At ngayong araw po is pangatlong araw na po natin para po sa ating series. Yung una po natin tinapik po nun is the church is the family of God. Pangalawa naman po, the church is under the headship of Christ. At yung araw naman po is the church is the body of Christ. So pag sinabi po natin the church is the body of Christ, ito po parang yung ang ating simbahan po or ating sambahan po is yung parang nagre-represent po sa body po ng ating Panginoon Diyos kasi super connected po ng church po natin ng church po natin sa ating Panginoong Diyos po kasi ang church po is yung parang naging tahanan na po ng ating Panginoon Diyos or parang naging ginagamit niya po para po mas mapalalim po yung relationship niya po para sa mga anak niya para mas makilala pa po siya and mag-glorify po siya sa araw-araw po. So, para po sa ating scripture po, ito po yung matatagpuan sa Ephesians chapter 1 verse 22 to 23. Ito po ang sabi, "And God placed all things under His feet and appointed Him to be head over everything for the church, which is His body, the fullness of Him who fills everything in every way." So, sabi po dun sa scripture po natin, ang ating Panginoon Diyos po is inilugar niya po lahat ng mga bagay under po sa kanyang feet and inappoint niya po yung lahat for the church po, for His body po. So, ang sabi po dito is para everything in who feels everything in every way po. So, tayo naman po dumako po para po sa ating katuruan po. Una, Christ is the supreme authority of the church. So, pag sinabi po nating supreme authority, siya po yung pinaka mataas po. So, yung ating Panginoong Diyos po is parang siya po yung pinaka-president or pinaka-supreme po ng ating bulwagang sambahan po or siya po yung pinakamataas po kasi doon po sa church po ang palagi po natin gino-glorify po sa araw-araw is yung ating Panginoong Diyos po para pasalamatan po sa lahat po ng dakila pong ginawa niya po sa atin or mapasalamatan po natin siya sa araw-araw na pagka-guide niya po natin na hindi po tayo minsan mapasama at para po mapagaling po yung mga taong may mga karamdaman po. So, po yung pinaka-supreme authority po ng church po. So, pangalawang katuruan po, the church is the body of Christ. So, nga po, sabi ko po kanina, super connected po ng church po sa ating Panginoon Diyos kasi yung church po is yun para po pinaka full body po ng ating Panginoon Diyos kung saan makikita mo yung mga tao or yung mga anak niya is pumupunta po sa church para mag-glorify po ang ating Panginoon Diyos at mas makilala pa po siya ng malalim or at makapakinig po ng mga salita po ng ating Panginoong Diyos. So, patlong katuruan po, the church continues the works of God. So, as time goes by, yung church po is nagko-continuous lang po siya sa pag-work po para mas makilala po ang ating Panginoon Diyos at as time goes by po is nadadagdagan din po yung mga taong naniniwala sa Kanya at taong sumasamba po sa Kanya. So, ganun po nag-work po yung church po is para mas mapalapit po yung mga tao po para po sa ating Panginoon Diyos at mas makilala po sila ng mas malalim po. So, yun naman po para sa nito. Maraming salamat po sa pakikinig and see you po ulit bukas para po sa ating daily devotion.